idol. Oh. Yan. Cheers! Dami mong alam, Kuya Kim. Dapat kayo rin. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan sinera at community sa interes ng online universe. Pero bakit ka ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mo alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Mga bulaklak, halaman at bunga na malamang ay di nyo napapansin. Pero alam niyo ba, kahit nasa tabi-tabi lang, pwede pala itong ihain sa inyong apagkainan? Meron siyang tinatawag na chemical na calcium oxalate. Yung calcium oxalate para siyang bubog na nagkakos ng allergic reaction. Kuya Kim, good morning po. Thank you for coming. Opo, thank you rin po. Napag-aralan ko yan nung grade 2 ako. Reptiles. Babasa ka lang, mali ba? Pag Kuya Kim, matanda. Matanda lang. So, ang pinakamalaki, lalaki, gano'n. Opo, kasi lalaki siya. Dalawang gentle giant ang naispatan na inanod sa dalampasigan ng San Vicente, Palawan. Baligtas kaya sila bago mahuli ang lahat? Binansagang real-life mermaid ang sea creatures na to. Yan ang mga dugong o sea cows. Yan sila idol. Oh. Yan. Ano nga bang hiwaga ng mga dugong? At madalas silang mapagkama ng sirena. Yan ang hahanapan natin ng kasagutan. Sa San Vicente, Palawan, matatagpuan ang Long Beach na pinakamahabang white sand beach sa buong Pilipinas. May haba itong 14.7 kilometers o mas malaki pa ng 3 beses kumpara sa Boracay. Ang pamilya ni Brian pumasyalan sa Long Beach para mag-celebrate ng birthday ng kanyang nanay. Pero may kakaibang surprise pala naghihintay sa kanila. Around 12:30 po ng hapon, may narinig po kaming pumapasag-pasag po sa dalampasigan. Sa curiosity po, napalingon po kaming lahat. Then nakita po namin may malaking buntot po na umampas po sa may buwanginan. Lalaki mga idol. Oh. Hindi po ako makapaniwala na sa buong buhay ko po makakita po ako ng ganun kadambuhalang dugong sa malapitan. May git siguro 2 dipa, malaki pa sa drum yung katawan niya siguro ganun. Marami rin ang na-curious at naki-video sa mga dugong na ito. Lalaki mga idol. Oh. May git siguro 2 dipa, malaki pa sa drum yung katawan niya siguro ganun. May narinig po kaming pumapasag-pasag po sa dalampasigan. Aray, may mga sugat pala. Ay, tama. Oo. Kaya nagpatabi. Tinamaan niya tao. Yun ang may just. Dito sa Palawan, marami na ring sighting ng dugong in the wild. Pag first time mong makita, siyempre matatakot laki-laki ng mukha. Asin, malaki siya, parang hippopotamus. Mailap sila, hindi kagaya ng pawikan. Maganda rin sila talaga panoorin habang kumakain ng seagrass. Ang pagkakaroon ng dugong, senyalis daw na maganda at healthy ang tubig sa lugar. Ang mga dugong ay tinatawag na sea cows dahil tulad ng mga baka, purong halaman lang ang diet nila, but make it under the sea. Ang paraan ng pagkain nila sa seagrass ay through grazing, na tulad ng baka. Sila ang kaisa-isang marine herbivorous mammal at kaya nila lumaki ng up to 10 feet o singhaba ng isang kotse. Pero kahit ng buhala, gentle giant naman ang mga sea creature na to. Dami mo alam, Kuya Kim! Kalmado at mabagal ang kumilos sa mga dugong. May kalabuan ang kanilang paningin pero malakas ang kanilang pandinig. Kaya nakikipag-communicate sila sa isa't isa through sound. Ang lifespan ng mga dugong umaabot ng 70 years. Pero sa kasamang palad, marami sa kanilang hindi na umaabot sa ganitong edad. Katulad na lang ng mga dugong na ito, natagpuang wala ng buhay sa Palawan. Sa Coron, nakuha ang palutang-lutang na katawan ng isang dugong nitong Abril. Habang sa Pampang naman sa Puerto Princesa, nakita naman ang katawan ng isang dugong na ito na kalaunan ay nilibing ng mga lokal. Pwedeng na-entrap sila or na-strangulate sila sa nets or sa fishing materials na ginagamit ng ating mga mangingisda. Ang isa pa ay kung hindi sapat ang seagrass doon sa seabed, ay maaari na nagutom sila, kaya sila umangat at naghanap ng pagkain. Ang mga dugong nakalista ng vulnerable sa International Union for Conservation of Nature o IUCN's Red List of Threatened Species.
Ibig sabihin, nanganganib na itong maubos. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nakakita ng dugong in real life? Huwag tayong mag-produce ng malakas na ingay na pwedeng mag-distract sa kanila or magbugaw sa kanila palayo. Pwede natin silang obserbahan ng tahimik at kuhanan ng litrato from afar. Huwag dumikit or huwag lumangoy papalapit sa kanila. Balikan naman natin ang mga dugong sa San Vicente, Palawan. Aray, may mga sugat pala. Tinamaan yata oh. Yun ang may gasgasin Oo. Hindi ito magandang balita pero marami na tayong mga napapabalitaan na natatrap yung mga dugong sa mga plastic. Pero bago pa man masuri ang mga sugat, ngayon sagutin natin ang tanong sa iwagang dala ng mga dugong. Bakit nga ba sila tinatawag na real-life sirena? Sa malayuan, kapansin-pansin ang mahabang buntot ng mga ito. Nakahawig ng buntot ng sirena. Pero saan nga ba nagmula ang konsepto ng nilalang na kalahating tao at kalahating isda? Sinasabi ng ilan na mga dugong daw ang inspirasyon sa mga kwento sa sirena. Ayon sa Smithsonian National Museum of Natural History, ang first recorded story tungkol sa sirena ay mula sa Mesopotamian mythology, libu-libong taon nang nakakalipas. Si Uanes ay isang Babylonian god na kalahating tao at kalahating isda. Ayon sa kwento, umaalis siya sa dagat tuwing umaga at nagpupunta sa lugar ng mga tao para magturo ng literature, art at science bago umuwi ng gabi. Dumami ng dumami ang mga fictional stories tungkol sa sirena, kaya naman sumikat ang karakter na ito sa mga tao. Hanggang sa may mga sailor at sea explorers na nag-report na nakakita raw sila nito in real life. Tunay nga bang naging part of our world ang fictional character na sirena? Ang itsura or ang physique ng dugong ay mayahan tulad natin sa ating mga tao. Tulad nating mga tao, ang mga dugong ay nagbe-breastfeed din. So maaari napapagkamalan ito ng mga seafarers o ng mga mandaragat dahil malungkot sila, malayo sa pamilya, lalo na sa kanilang mga asawa. Most of the time, pag nakakakita sila ng dugong sa dagat, ay napapagkamalan itong isang babae. Hanggang ngayon, wala pa rin solid proof na meron ng sirena. Ay, taga nakalabas yun sa inyo, ate. Pero mga dugong, totoong-totoo. At totoo rin na nangangailangan sila ng ating proteksyon. Bye-bye. Dami mong alam, Kuya Kim. Malauod sa unang tingin. Pero masarap daw gulayin. Yung aroma niya or yung lasa, pati lasa niya, para lang din siyang alugbati. Ang gulay na yan na makikita sa bukid ng ginang na si Maureen. Pero hindi lang yan ang tampok sa kanilang lugar. Ang halaman namang ito, kinakatakutan daw dahil sa pwedeng idulot nito sa ating katawan. Meron siyang tinatawag na chemical na calcium oxalate. Yung calcium oxalate para siyang bubog na nagkakos ng allergic reaction. Pero ang katawan nito, posible daw ulamin. Ngayon naman ito ay aking lulutuin na pungapong curry naman. Nakakain nga ba yan? At may benepisyo nga ba ang pagkain ng ganyan? Dito sa barangay Gosi Sur, sa bayan ng Tuguegarao sa probinsya ng Cagayan, may natatanging bukid na talk of the town. Iba't ibang halaman, prutas at gulay kasi ang dito'y matatagpuan. Ang butil ng mais na pampalit sa bigas, Masarap ang kanin na mais. ang bulaklak ng kalabasa, inuulam din nila. Ang tibig o kung tawagin ay native fig, pwede rin malantakan. Kainin natin. Matamis. Ang bukiri na yan nasa pangangalaga ni Maureen. Ako po si Maureen Ann Blancad, mas kilala bilang Buhay Bukid ni Maureen. Kasalukuyan po ako ngayon isang magsasaka at farmer vlogger na rin. Si Maureen ilang taon na raw gumagawa ng mga content kung saan pinapakita niya ang buhay sa kanyang farm. Pero sa mga na-feature ni Maureen, may dalawang halaman na pinag-uusapan. Una dyan ang gulay na ito na malauod daw ang itsura. Ito ang himbabao. Bulaklak na anong sarap, mas lalo na kapag ito ay iyong inihalo sa tinola na native na manok. Kung ang karamihan ng mga gulay ay tumutubo sa lupa, ang himbabao sa puno naman inaani. Dahil ito mismo ang murang bulaklak ng puno ng himbabao na pinipitas habang malambot pa. Ang kinukuha namin, yung kanyang mga bulaklak
pati rin yung talbos niya. Kasi dito sa amin talaga is kinakain pati talbos ng himbabao. Yung aroma niya or yung lasa, pati lasa niya, para lang din siyang alugbati. Ang himbabao, scientifically known siya as Ailanthus luzonicus. So isa pa sa mga tawag niya ay alukon. Kinakain siya, yung mga materials na kinakain sa kanya, yung mga organs ay yung talbos, yung lalaki at babaeng bulaklak. Para magkaroon ng bunga, ang puno ng bagras kailangan nito ng tamang polinasyon sa pagitan ng halamang lalaki at halamang babae. Mahulaan nyo kaya ang hinanda ni Maureen sa mga ingredients na ito. Ang mga sangkap pinaghalo-halo niya. Saka nilagyan ng dressing. Ensaladang himbabao, anyone? Yung inulam ko nga himbabao, masarap, parang alugbati. Pero hindi lang gulay na may kakaibang itsura makikita sa bukid ni Maureen. Hindi lang gulay na may kakaibang itsura makikita sa bukid ni Maureen. Meron din yung sinasabing delikado raw. Ang pungapong o elephant foot yam. Isa itong halaman na kinakatakutan at ipinagbabawal daw hawakan dahil ang kati nito ay kumakalat sa katawan. Pero ito na nga at ginagataan pa. Maureen, paki-explain naman. Ano ba kinakain dyan? Ang pungapong kasi, isa sa nakagisnan ko na talaga na ginugulay ng lolo't lola ko. Ang mostly na luto nila, yung solong lalagyan lang ng tinapa. Ganito po ang pagkuha namin ng pungapong. Dito sa pinakababa lang yan, ikakat. Tapos yung dahon po hindi na namin sinasama, so tinatanggal na namin yan. Ayan, ganito yung kukunin. Kapag nagkaroon kasi ng gasgas yung balat niya, yun yung makati, yung dagta kasi sa balat nito. Kasi ang ginagawa naman ng iba minsan is gumagamit ng gloves. Pero kung lasa naman daw ang pag-uusapan, Masarap siya. Ang lasa niya ay medyo maasim-asim. At ang texture ng kanyang laman, yung kanyang tangkay is para siyang gabi. ang elephant foot yam o pangapong ay hindi kabilang sa pamilya ng mga tunay na yam ng Diyos Korea. Ito ay isang wild na halaman na sinasabi nila across different cultures sa Southeast Asia hanggang India. Kinakain yung tubers niya tsaka yung petiole. Kung ganun, bakit nga kaya ito kinakatakutan? Kasi meron siyang tinatawag na chemical na calcium oxalate. So imaginein natin under microscope yung calcium oxalate para siyang bubog na nagkakos ng allergic reaction. Ang pungapong ay tinatawag ding elephant foot yam dahil ang malaki, bilugan at pagaspang nitong corm o tuber ay tulad daw ng paa ng isang elepante. At hindi lang ito malaki sa itsura, ang isang pungapong ay pwede rin lumaki ng higit 20 kilos depende sa edad ng halaman at kondisyon ng lupa. Para patunayan na legit na nakakain daw ang pungapong, si Maureen magluluto ng ibang mga putahe gamit ang mga ito. Unang hinanda ni Maureen ang pungapong at ibang ingredients na gagamitin. Maya-maya, luto na ang binagoongang pungapong. Ang pungapong masarap, parang gabi at maasim-asim. May health benefits naman kaya mga ito? May mga pagkaaral na nagsasabi na merong considerable amount of protein, may fiber din siya. Pero may paalala ang eksperto sa paghanda ng mga gulay na tulad ng pungapong. Ang ginagawa ng mga traditional culture ay niluluto siya ng maayos na maayos. So kung pwedeng overcook, medyo ino-overcook nila. Kasi yung calcium oxalate, yung crystals na nagkakos ng allergic reaction, sa high temperature, masisira naman siya. Talaga nga naman, kapag may tinanim, may uulamin. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Aga si Ching plus Kuya Kim. Doon sa vlog mo, meron kang buy everything. Yes po, Kuya Kim. Ito naman, sinama kita sa paboritong restaurant dito sa Malate, Cafe Adriatico. Kasi since the 80s nandito ako palagi, Opo. yung mga date ko nung college ako, diyan ko dinadala. Ah, Hanggang ngayon, paborito ko pa rin yan. matikas si Kuya Kim. Dati. Ngayon, isa na lang. Isa na lang. Ang mechanics natin dito, parang vlog mo din. Okay po. May mga tanong ako sa'yo, napakasimple. Pag nasagot mo, kakain tayo. Pag di mo nasagot, hindi tayo kakain.
Hala. Pero madali lang yung tanong. Okay po. Madali Masasagot ko yan, Kuya Kim. Ito, uy, sarap to. First question. Ano sa Filipino ang exclamation point? Wala, mahina ako dyan. Exclamation point. Pasigaw. Pasigaw. Pasigaw nga ba ang tamang sagot? Pasigaw is no. Ang tamang sagot ay tandang padamdam. Pagka question mark, tandang pananong. Pag Tandang Kuya Kim, matanda. Matanda lang. Hindi naman po. Eh ako po, tandang paurong. Tandang pa ulit. Iba yun. Bata ka po eh. Bata pa. Alam mo, gawin natin, ibahin na lang natin yung ano. Kasi ang sarap ng pagkain eh. Oo nga po eh. Ganito lang gawin natin. Napahirapan niyo ako, Kuya Oo. Kim. Kumain tayo ng kumain. Habang kumakain tayo, magtatanong ko sa inyo ng mga tanong. Iyan. Ganun na lang. Tama yan, Kuya Kim. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Ilang kontinente meron sa mundo? Rico. Islands na lang po. 7,107. Philippine Islands. Philippine May Islands. kontinente. Kontinente. The Philippines is part of a continent which is called Asia. Pwedeng call a friend. Call a friend, yeah. Wala po akong tiwala sa friend ko nito eh. Kap, ilan kontinente meron ng Pilipinas? Mundo. Hindi sa mundo. 61. Ayo, wala rin po akong tiwala sa mga kasama ko. 7 continents in the world. Akala ko po kasi contents. Continents pala. Oo. Anong tawag sa mga klase ng animals na wala silang balahibo, meron silang kaliskis, at meron silang mahabang dila na ginagamit nila pangamoy, at hindi sila nakakapagpainit ng kanilang sariling katawan? Parang alam ko yan. Cold-blooded. Parang alam ko yan, Kuya Kim. Ano yan? Napag-aralan ko yan nung grade 2 ako. Reptiles. Babasa ka lang, mali ba? Reptiles. Reptiles pala. Reptiles. Correct. Ang mga reptiles, ano kasi yan? Cold-blooded. So, kailangan nila ng external source para ng araw para uminit yung katawan. Ano ang mangyayari pag pinaghalo mo ang kulay blue at ang kulay yellow? Anong kulay ang lalabas? Ano po ang square root ng 76,278? Ito na mas madali. Opo. Anong tunay na pamagat ng Philippine National Anthem? Cheers! Dami mong alam, Kuya Kim. Dapat kayo rin. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim. At i-share nyo doon ang inyong video. Malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin.